May gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga kaigsunan o magahigala nga nagasunod sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. Ako malaumon nga naamo sa maayo nga kahimtang kaya ang atong Ginoo nagauban sa matag usa kanato. Niya nasadta sa atong programa o atong gilauman nga pinaagi sa pagiya sa balang espiritu sa matag usa kanato. Ang ato nga pagtuon sa ato nga lesson ni ini nga kagabion maghatag kini nato og dako nga panalangin. Sa dili pa kita mo padayon atong idoko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo, among gihangyo nga ang imuhang balaan nga presensya anaa sa matag usa kanamo sa amo nga mga kapaglaom, mga kaigsuonan, mga higala nga nagasunod ni ini nga programa. Makahimo ang matag usa kanamo sa pagpamalandong sa imong pulong unya among masabtan nga ma-apply po namo sa among kinabuhi. Salamat kayo, may imong tubagon na among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So dinita sa ato nga lesson, ikaunom na nga lesson sa February 1 to 7. Muni ang ato nga simana sa pagtuon. Unya giuluhan kini o God's love o God's love of justice. So ang Ginoo na higugma sa paghimo og hustisya. So God's love of justice. Unya ang ato nga memory text atong mabasa kini sa Jeremias 9 versikulo 24. Ako ning basahon sa Binisaya kay mura og nindot kay sa Binisaya nga pagkasulti. Nga gaingon dinhi, kung gusto ang tao magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya nakaila kanako. Kay ako ang Ginoo maluluy-on man og nagbuhat sa husto ug matarong. Mao kini mga butanga nga akong kahimutan. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. So, kini nga teksto, simple lang yun kayo. Ang iyarag yung ipasabot ning mao nga teksto, sumala ni Jeremias, nga kung doon na tayo ipasigarbo sa itong kaugalingon, kanang nakailata sa Ginoo. O niya, kanang imong pagkaila sa Ginoo, ang Ginoo makita sa imuhang kinabuhi. So, muna kuno ang atong dakong ipasigarbo nga nakailata sa Ginoo o niya atong gikinabuhian ang atong pagkaila sa Ginoo. Unya diri sa lesson sa English, sa English nga pagkasulti, naapoy atong makutlo diri kay nindot pud kayo pagkahanay. Nagingon diri, but let him who glory in this, that he understand and know me. Nga nakaila siya kanako, nakasabot o nakaila siya kanako, and I am the Lord, exercising loving kindness. So, naghimo ang Ginoo og kanang gugma o kaluoy, sunod judgment. Naghahimo siya sa usa ka paghukom nga makaturunganon, and righteousness in the earth, og ang pagkamatarong diha sa kalibutan. For this I delight, says the Lord. So, ato nga makita din the God that we serve is the God who loves justice. Gusto gyud sa Ginoo nga dunay hustisya. Unya siya Ginoo nga nahigugma nga ang pagkamatarong, ang pagkamahusay maunay mahitabo dinhi sa kalibutan. So, nag-exercise siya og loving kindness, insakto nga paghukom, og righteousness in the earth. Sa Near East, diha sa kining mga naso, diha sa palibot sa Israel, kada nga mga nasura din muna gitawag og Near East. Kada mga nasura sa kaniadto, ang mga tao ni adtong panahonak, dunay mga tao nga wala gud sila nagsimba si Ginoo. Ang ilahang gisimba ang mga idols unya actually mga Diyos. Unya kining ilang mga Diyos nga ilang nga gisimba nag-require ni og muhalad og
human sacrifice. Sa to pa nag-require nga muhalad gani ka bisan pa sa imuhang anak. So mao ni ang mga practices nila sa una nga panahon dito sa Near East. So ato makita nga contrast ni siya sa ato nga Ginoo who loves justice. Kay ang atong Ginoo dili gyud maghimo og dili maayo. Now here comes these people who worship the gods. Unya kini nga mga gods gisgutan ri sa Deuteronomy chapter 32 verse 17 on 1 Corinthians 10 verse 10 and 21. Actually, ang luyo ni ini are demons. Unya kini nga gods ilang gihimo nga gipaluyuhan sa demons, or actually they're worshiping of these idols. They are actually worshiping the demons nga nag-require nga maghimo sila og mga human sacrifices o bisan pagani magsugo sila sa paghimo og daotan. And this is in contrast to the God that we serve, mga kaigsuunan, tungod kay ang atong Ginoo is a God of love and justice. Dili pudi ang Ginoo magsugo sa iyahang mga katawhan sa mga believers sa paghimo og daotan. So muni ang duha ka dako kayo nga contrast, the worship of idols who is behind the demons. Unya ato makita diri nga ang atong Ginoo who is a God of love, gusto sa Ginoo nga hustisya pagkamatarong ang buhaton sa iyahang mga katawhan. And eventually ato nga makita nga ang naghimo og dili maayo, naghimo og injustice sa iyahang nga isikataw, in the end ang Ginoo mag-require sa iyaha or buti pasabot nga ang iyaha nga binuhatan mamunga kini og iya kini nga tubagon sa adlaw na unya sa katapusan or sa iha baka nga lifetime iyahang makita ang balos sa dili niya maayo nga gibuhat. Because God wants justice. God wants love nga himuon sa iyang mga katawan. Na kung maghimo tag injustice, kini naghahatag og pagpamalandog. Kada possibility is you do not serve God, but you serve the demons, or you serve the idols nga gisimbak sama ni ining mga katawhan dito sa Near East. So ingon ani, no? Ninani ang Ginoo is love, unya sa iya nga gugma, gusto niya nga ang hustisya maogyod ang maglihok dinis kalibutan, maogyod ang silbi nga magpatigbabaw. Pero ato makita sa ato karon nga panahon, grabe ang mga injustices nga gihimo sa daghan nga mga katawhan nga ato makita dinhi sa kalibutan. So muna nga ato ni siyang hatagan og pagpamalandong kay basin niya kita na kahimo punta og mga injustices sa ato nga mga higala, sa ato nga mga membro sa panimulay, sa iglesia, sa ato nga komunidad. Unya walang nato ni matikdi nga kini nga ato nga gihimo is really against sa kaubuton sa ato nga Ginoo nga maghimo kita og injustice sa ato nga mga hinigugma sa kinabuhi sa church, sa community nga kita puyo nga gusto nato nga unta malipayon ang ato nga circles nga naa nagapalibot ka na to. Start from our family, to our church, to our community, and to the bigger community. God's love justice nga maoni ang gusto nga mahitabo sa ato nga Ginoo. Now, dinhi sa adlaw nga Sunday, love and justice. Niya, giingon rin sa ato nga lesson, throughout Scripture, love and justice go together. So, ang gugma o ang hustisya, mura siya og kwarta ba, nga dili gyud siya mabulag. Ang usa naong, ang usa likod, dili gyud sila magbulag. Ang love o ang justice, usa gyud na sila.
Kay ang gobyerno gud sa atong Ginoo pinasikad sa gugma o sa hustisya. So dili gyud magbulag kining duha. Kay giingon din sa atong lesson, true love requires justice. And true justice can be governed and meted out only in love. So masukod lang yun ang tinuod nga hustisya pinaagi sa gugma. So ato nga makita nga kining duha mao ni siya ang patukuranan sa panggobyerno sa atong nga Ginoo, it's love and justice. Ingon ani ang pagkanindot sa ato nga pagtuon karon nga atong masabtan pag-ayo nga ang atong Ginoo ang pasikaranan gyud sa iya nga kabalauran, sa iya nga panggobyerno is love and justice. Nga dili gyud siya gusto nga dunay injustices nga mahitabo nga atong himuon sa atong nga isigataw. If we claim nga kita mga katawan sa Ginoo, then we cannot do injustice ni bisan kinsa. Ni bisan kinsa, even to our family members, even to the members of the church, and even to our community. Because God is requiring us to do what is just before Him. Inguna na ang ato nga Ginoo. O it is expected nga kita pod nga iyahang mga katawhan who claims to be the disciples of Jesus, who claims to be the believers of the Lord, ang ato pod nga pagkinabuhi, mahimo nato ang pagkinabuhi nga ang gugma mo'y atong ipadako, ang katarong mo'y ato nga ipadako, unya dili nato himuon ang mga butang nga ang uban himuan nato og mga injustice nga mga pamaagi. So example, sa leadership baka sa church. So kung ikaw usa ka leader sa church, imong himuon nga ang imong pagdumala diha gyud nagasunod sa kabubuton sa Ginoo. Dili ba nga ang imong nga pagdumala imuhang ipaboran ang usa unya ang usa imuhang i-diskaril ba kaha, so that is injustice. So kung magtagad ka sa imuhang mga membro sa iglesia, kung ikaw usa ka spiritual leader, equal ang imong paglantaw sa uban. Because in equality, dunay injustice nga mahimo nimo ngadto sa uban. Ang uban imong mapaboran, ang uban po dili nimo mapaboran. Now, remember nga ang ato nga model sa pagkinabuhi mao ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga ang atong paglantaw sa tanan are all equal. So there should be no injustice nga atong himuon ni bisan kinsa. Because at the very end, kung atong himuon ang injustice sa uban, then ato na nga anihon ragihapon sa nagakaigo nga panahon. So muna atong matulunganan yun kayo, manginigugma ko nga mga kapaglaom. Kay kung maghimo ta og dili matarong alang sa usa ka tawo, siguro wa siya katakos nga mubalo sa imuha kay influential ka, very powerful ka, kwartahan ka, pobre ra in taon tong imuha nga gidaog-daog. But remember, kung ang mga agulo sa mga tao nga atong gipanglupigan moabot dito si Ginoo, ang Ginoo mo require nga ato na unsa na bayran ang maato nga madawat ang consequence sa ato nga dili maayo nga gibuhat og atong matilawan ug unsa pud ay bation kung kita silutan sa dili nato maayo nga gibuhat. Kay kasagaran na magyod, it is biblical nga kung unsay ato nga gitanom mao pud ang ato nga nihon. So let us always be careful manigugma ko makiigsunan.
nga let us not do injustice to anyone. For our reason, nag-ingon rin, for good reason, then the prophet consistently decry all kinds of injustice. So, ang mga propita sa unang panahon, gisugo sa Ginoo, nga musyagit yun, musultig yun sa mga injustices nga gihimo sa mga tao. Sama sa mga unjust laws, mga balaod nga gihimo, kini nga balaod, itawag na itong unjust laws, kay para lang ni nga masupris ang usa ka tao. So palalitan maghimo ka og mga balaod, policies sa church, sa community o sa unsa ba, nga imo nang gihimo para lang yun nga paglupig sa uban, gitawag na siya og unjust laws. You are required by the Lord that somehow kanang imo nga gimuhat nga mga balaod nga para panglupig sa uban, kanang imo nga gibuhat nga dili mao imo ra nang anihon. Bisan pa gani ang false skills sa ato pa kanang mga timbangan bitaw nga ato nga gikwaan og insakto sa kilo na maligya tud kag usa ka kilo pero imong gikwaan og usa ka guhit o full skills, that is injustice tungod kay nagbaligya ka sa dili insakto nga sukod unya nagtuo tong mga tao nga imuhang gipalitan nga insakto, so nang limbong ka, that is injustice. Imong gioppress ang mga kabos, ang mga balok diri sa ato nga lesson, an injustice and oppression of the poor and the widows or anyone vulnerable. Kana bitang mga maluyahon unya walay katakos in taon nga maka fight back or makatindog sa ilahang kaugalingon nga mga tiil. Imo na siyang gipahimuslan, that is injustice. Injustice na siya. Tungod kay injustice na ang Ginoo wala mahimuot. O dili ni siguro makabalos ni mga tawana, mo na nga in God's own time, ang imong injustice nga gihimo, ang Ginoo mo'y maningili ana. Ang vengeance dili mahimo sa mga kabus nga atong gipanglupigan, pero ang vengeance himuon sa Ginoo alang sa atoa. So lahi no kay ang mga kabus nga walay mahimo, ang Ginoo nato mo'y manimalos para sa ilaha. Mas bugat na kung ang Ginoo mo'y manimalos para sa atoa. Now, there is an injustice nga case na sa Bible. In the case of David, no? Si David, naibog siya ni Bathsheba. Iyahang giintay si Bathsheba o nakahimo sila og sala. So, ang resulta sa iyahang nga sala, bisan iyahang gitaguan, ni resulta kini sa dako kayo nga silot sa iyahang paghari. And you know the story how the Lord punishes King David siyang gihimo. Iya pang gipapatay si Uriah para lang yun nga ma-justify siya mga sala. So si Uriah in town wala makabalos kang King David. Pero ang Ginoo mo'y naghimo og vengeance ngadto kang David, and David suffered a lot. Ang ilang unang anak ni Bathsheba gipatay gyud sa Ginoo. So diha na to makita nga God is a God of love, unya is a God of justice, nga kung manglupig ka ngadto sa uban, ang mga consequences ni anak ato po na nga madawat. So remember nga dili yun ta maghimo og mga injustices, kay kung maghimo ta dako yun na siya og problema tungod kay ang atong nga balaod, bisan pa gani ang atong balaod sa gobyerno sa Pilipinas, kung manglupig ka doon na tayo consequence, pero sayang balaod na to, dili kayo ma-exercise, labi na og kwartahan ang imong kakontra, dihabuol namin, so sayang ang hostisya sa kalibutan, dili mo prosper. Pero ang hostisya sa Ginoo, whether we like it or not, mahitabog yun na. Kung unsay atong gitanom,
mo sad yun na ang ato nga maani. Now, akong mahinumduman ang story nga ang Ginoo mi bisita dito sa Sodoma o Gomorrah, passing through Abraham. Pag-agi niya ni Abraham, nungutan na si Abraham, mug-asa ang Ginoo muadto with two other companion, an angel, ingon sila adto sa Sodoma o Gomorrah. O sa ilang conversation, kung inyong mahinumduman, nga nag-ingon ang Ginoo nga, nadungog namo ang paghilak sa mga tao o ang ilahang na niabot na ang ilang kadautan dito sa langit na sa to pa ang pagkadautan sa Sodoma o Gomorrah ni sangko-sangko na dito sa langit kay ang mga injustices o niya ang ilang pag-rebuilding ngadto sa Ginoo ni sangko na gyud dito sa langit o ang Ginoo miadto dito. And you know the story, ang duha ka manulunda miadto dito o niya midayon dito sa balay ni Lot, usa ka manulunda midayon dito o niya ilahang pagawson ang bisita ni Lot kay ilahang ripon ang bisita dito na to nga manulunda dito si Ginoo. And so they were blinded and we know the story nga gisunog ang Sodoma o Gomorrah. So kung unsa man ang ato nga buhaton, kung musangko na gyud dito sa langit ang pagkadautan nato sa mga injustice, sa rebellion nga ato nga gihimo ngadto sa Ginoo, we can expect nga dunay gyunay punishment nga ihatag sa Ginoo sa tao. But remember also that God is love. Kung bisan unsa po nato ka makasasala, unya mo luhod ta, mangay ta og pasaylo, then the Lord will be gracious to forgive us because He is a God of love. He is a forgiving love. He is a God of justice. Nga kung ang usa ka tawo nakasala, muduol kaniya, ihang pasayloon. And that is how we see that God governs His government with love and justice. So, kung mo ni imong sala, you are supposed to be punished, pero ang Ginoo gugma man po, di apog kang pasayloon. Pero if you go beyond, o magsige na gyud siguro putang pagpakasala, then we cannot escape from the consequences. And it oftentimes, sa atong mga sala, pasayloon ta si Ginoo, pero ang consequences niya ato po to siya nga ato gihapon to siya nga ma-rip, o sa ato gihapon to siya nga madawat. Just like, for example, kung ay usa ka tao nga nang rape baka siya, o niya napriso siya, ipasaylo siya sa babae nga iyang gimuan og dili maayo, pero ang iyang balaod, ang consequence ni adto, bitayon siya. So kung dili siya i-absolute pardon sa presidente, patay gud siya. Kaya ang iyang sala, equivalent ni anak mo man ang pagbitay. So, you may be forgiven, but the consequence is there. But there are also some instances nga, kung nakasala ta, unya, gipasaylo ta, ang atong mga sala, dili ta makadawat sa consequences, siguro tungod kay nabarya na to, kay doon na may mga amicable settlement, pero that payment actually, mo po na ang consequence sa imuhang gihimo. So, there is always that consequence. And hopefully, kung makahimo ta og injustice, muduol din ta, mga itawag pasaylo, and we will be forgiven. So, unya, ma-restore ang usa ka broken relationship bakaha, or ang damage ato bakang nabaryan. So, tungod ni anak, pwede nga ma-reconcile ta o mabalik ang imuhang sitwasyon diha sa pagkamaayo ngadto sa atong isig katao. So again, ang atong lesson, it just would like to tell us that we should do what is just before the eyes of the Lord and before our people and before with our friends, our family, and to everyone. So we must exercise good what is acceptable sa ato nga
sa ato nga Ginoo o sa ato nga isig katao. Now, there is ato nga lesson. Nagaingon din sa last portion sa atong lesson sa Monday. And God makes it clear that He expects us. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, we have the responsibility. Tanaw na to din ang giingon sa Ginoo, He has shown you, O man, gipakita sa ato sa Ginoo. What is good, unsa ang matarong? And what does the Lord require of you? Unsay gi-require sa Ginoo sa ato? To do justly, maghimo og matarong. To love mercy, mahigugma kita sa paghimo og kaluoy. And to walk humbly with your God. Nga maglakaw kita subay sa kabubuton nga mapainobsanon diha sa ato nga Ginoo. So to do justly. So what is just? Kanang matarong. Dili tamang lupig sa ato nga isig katao. So any form nga imong gilupigan, imong gibintahaan ang usa ka tawo, that is unjust. Pananglitan, silingan ka, nakay silingan, pareho mo na yuta, gatapad na imong yuta, unya imong gikuha ang muhon sa gabi, unya imong ibalhin dito sa imong kawatan sa yutak, imong gibalhin, ikuha nimong pila ka dupa, gibalhin nimo. That is unjust. That is unjust. So, usa na siya ka pagpanglupig. Kung manarbaho ta, unya imuhang take advantage, imuhang gitamakan ng uban para nga makaposisyon ka. That is unjust nga pagabuhaton. That is not fair. So, in the sight of the Lord, that is unjust, and the Lord requires you of that. Unya, eventually, imo na siya nga maani ang imuhang dili maayo nga binuhatan. So, while napatay kay gayunan makaigsunan, to think nga naam na iko'y mga dili maayok, nakapanglupig man na iko sa uban. So, may siguro nga ako ning hinulsulan o dili na nako buhaton. May siguro moduol ko o ako ang pangayuan og pasaylo kay dili to maayok. Unya mo balik ko sa paglakaw diha sa pagkamatarong sa grasya sa Ginoo. You remember Zacchaeus? Ingon si Zacchaeus, Lord, kung nakapanglimbong ko, akong iuli even 4 times. I-triple pa na ako. Akong iuli ngadto sa mga tao. So, when we recognize that we have done unjust things sa panglupig ngadto sa uban, just like Zacchaeus, maghinulsol ta. Unya, our Lord Jesus, who is very kind, who is gracious, nag-ingon ni Zacchaeus, salvation comes to your house today. So, dili mo abot ang kaluwasan sa ato nga kaugalingon, sa ato nga panimalay, kung maghimo ka kanunay og injustice. Unya, kanang injustice nga ato nga gihimo, munay hinungdan pa hinoon, nga dili ta makasulod sa ginharian sa mga langit. So, do what is right before the Lord. Justice. Mo gyud ang atong angay nga buhaton. Justly. We do justly. We do justly. Kanang matarong. Dili tamang lupig sa ato nga mga kauban. Sa ato nga mga kauban maka sa trabaho nga ato silang lupigan. Kung, example sa usa ka organization, you are entitled to this. Pero wala na gihatag sa imuha. So that is injustice. Kay you are entitled to that, pero you are denied. So when you are denied to that, there is an injustice sa imong nga part na injustice sa tabo o sa naghimo pod sa mao nga injustice, nakahimo pod siya injustice tungod kay the person is
is entitled to that, pero imong gideny ang iyahang benefits baka, ang iyahang baka nga insaktong wages baka, or iyaha baka nga katungod imo nga gideny, that is injustice. Unya ako na bang makita nini, kini mga injustice nga atong himuon, muni sa kasagaran sa mga dagko baka mga opisyal sa church o dagko bakang opisyal sa gobyerno, I don't know kung makatulog baka ka or makatulog baka tani ini when we do injustice in some way. So mo gyud na nga gi-remind ta sa Ginoo nga the Lord require of you to do justly. To do justly. Pero na po yung mga tao nga bisan og kay balo sila nga sayo pila nga gihimo, makatulog naman gihapon sila. But believe it or not, the Lord will somehow iyang ipakita nga ang imo nga gibuhat, imo gyud na nga madawat ang consequences sa dili nimo maayo nga gibuhat. So to love mercy, kaluoy, to love mercy. Kini sayo naman yung kain ni sultihon ng paghatag o gugma o kaluoy sa mga tao. Pero sa hay gani, kung magsakay ta sa tong sakinan, na ay mangayo na to sa kuan, mura og dili taganahan manghatag, ugkos na man po'y balaod sa gobyerno nga, o dili yun, ianad na to ng mga kabataan nga, o grupo sa mga tao nga manuktok diya sa sakyanan kay mangayo o muragi dili man gyud siya, pero usay maluoy mangutano. So ingon na ba nga mga situations niya, usay pod kining pagka kini gugma og kaluoy, usay maabusuhan pod ni nga moadto sa usay man ni sa opisina, mangayo og tabang. So sige ra pud tag tabang kay mao malagi to love mercy. Pero say gi-abuso po ni siya sa ubang mga tao. O dili na mga siguro abuso, kung dili pangilan na yun ang gihimo para nga makapangwarta lang yun sa mga tao. Pero ganahan ko ni Sir Chimbel, si Sir Chimbel ang ato nga treasurer sa union, si Sir Chimbel Amusirak. Kung naaka naminaw diya, Sir, ganahan ko siyang pagkasulti nga na abitaw kanang mangayo niya usahay murag makaingon na nga murag abuso naman eh. Pero matod pa ni Sir Chimil, muhatag lang yung kuno siya. Kay kuan maguna siya kana bang talent fee. Kaya bitang magpakilimos kay matod pa ni Sir Chim, dili na siya basta-basta nang magpakilimos ka, oy. Di ba? So, iya ko ng tagaan lang og talent fee. So mga kaigsunan, kung naagi mangayo, kunya usahay magkaingon tag mangilad naman eh. Kung maluoy tak, ato na lang tagaan og talent fee siya ang pagpangilad. So to love mercy, kaluoy. Unya kana pong angay gud pun nga kaluy ano, na may hinumdum ko sa dito sa MOA, dito sa CPM kaniadto, no natay mga isawa sa mga workers nga taon ang ilahang mga bana na nipahulay sa wala damha nga panahon. And we're very happy to accommodate them. Nga wanay taon, wa may mga trabaho sila. Unya ilang mga bana sa unexpected nga panahon ni pahulay, so we have absorbed them nga makatrabaho sulod sa atong opisina. Ang uban kanila na himong sekretary, ang uban na assign po sila nga mga buluhaton. So, to love mercy, kaluoy, kaluoy ngadto sa ato mga hinigugma nga mga kaigsunan. Then, yung the sunod is to walk humbly with your God. Maglakaw ta, kauban sa Ginoo nga mapainumsanon. Kana bitawng humble nga pagkatao. Dunay problema usahay sa toa nga sa atong pagpangalagad mahimo tang murag hambugiro. Instead nga mahimo ka nga maglakaw nga kanang
humble, matarong, nahimo na noon nga mura og naarugant na, nahimo na noon nga mura og kapandulan nga sa uban, kay sa diha nga ang tao mapanalanginan sa Ginoo o makabaton maka og dako nga katungdanan, nausab na ang kinaiyak, nahimo na noong hambugiro. So I don't think that would be the way nga atong himuon kung mag-alagad ta sa Ginoo. Kundi we are reminded to walk humbly with God. Nga pamili ng gihapon nga ang atong pagkamaayo, kung doon na may blessing, ato na nga i-rejoice, pasalamatan ng Ginoo, unya ang Ginoo maila nga naata nag-alagad kaniya kay nagpadayon kita nga humble ingon nga iya makatawan. Now sa adlaw sa Monday, it's just closely connected sa atong discussion sa Sunday. God is entirely good and righteous. So ang ato yung Ginoo is entirely good. He is holy. He is righteous. Unya matarong siya sa iyang paghukom. Dili ta maka-question sa mga decision sa Ginoo sa iyang mga paghukom, kay siya matarong o wala tayo makita nga gihimo sa Ginoo nga injustice. Kanang atong makita nga mga sitwasyon nga ang Ginoo iyang murag atong nakita nga gipanisan niya ang mga tao sa ilang mga sala. Actually, it was an act of love nga atong makita kay it was an act of love and justice atong makita tungod kay una sa tanan ang Ginoo nagpakita nila og kaluoy, gitagaan og taas kay kagayunan sa paghinulsol nya dili gyud sila mo kalagad sa Ginoo, musupag gyud sa kabubuton sa Ginoo. So the time has come ang Ginoo will make His righteous judgment aron nga dili na sila makapanakod sa paghimo og daotan. So the Lord must act in His love and justice para nga ma-spare niya ang uban pa nga mga tao nga matakdan pa sa kadautan ini mga tawhana. The Lord in His wisdom, the Lord in His love and justice, gipanisan kini mga tawhana. It was out of love nga hatag og hustisya sa Ginoo. So like for example dito sa Kamingawan, when the people nag-rebuild, himos na rebellion against God. Grabe ilang pagbagulbol ngadto kang Moses, grabe ang ilang disbelief sa Ginoo, unya mubalik na gyud sila dito sa Ehipto. So they were given time nga those who will be in the side of God, you stand on this side, o kadtong dili nagtuo sa Ginoo na nga mag-rebuild gyud, nga mubalik gyud sa Ehipto, mubalik sila sa pagsimba ngadto sa mga Diyos-Diyos, so you go also to the other side. And the people had made the choice. O ang nitindog nga misunod sa kabubuton sa Ginoo, they were safe. Pero kadtong mga tao nga nagpaggahi, gitagaan og tiyan sa Ginoo, wa gyud naminaw, so gilamoy sila dito sa yuta. Just like also sa panahon ni Noe. Noe have preached 120 years. Then, when the ark was closed, again, Noe appealed to the people nga, sunod na mo, kay dili na madugay, masirado na ang arka. But unfortunately, ang mga tao, nagpili sila nga dili mo sunod sa kabubuton sa Ginoo. So, God is a God of love. God is a God of justice. Kung wa man sila nakasulod sa arka, ilang decision, kung wa man sila maluwas, because they decided it for themselves. So, iyon na ang atong Ginoo. In the previous lessons, yung atong natunan, God has given us a free will. Nga manahigug ka ng atong kaugalingon yun ang pagpili nga musunod sa Ginoo, dili kay napugos kita. So, mga hinigugma ko nga mga kapaglaom, na ubos na ang ato nga panahon, ako lang lauman, ang ato nga pagtuo ni ini nga kagabion, God's love of justice. Ma-practice nato po ni sa ato nga kaugalingon. As believers, as disciples, as Christians, atong himuon nga ang gugma sa Ginoo ato pong mapaabot ngadto sa uban.
and we act justly. Ingon nga maoy gi-require sa Ginoo sa ato to act justly, unsa pa ni? To do mercy, love mercy, and to walk humbly before the Lord. So God bless you, my brothers and sisters. Let us bow our heads for prayer. Ginoo, salamat kayo. Yan ining gabi una, we have the time to study our lesson. And we pray the Lord that with the lesson that we have, Lord, we can do what is just before you. We can extend our love and mercy to people and to walk with you. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw maguban sa mong kinabuhi. And brothers and sisters, the Lord will bless you. In Jesus' name I pray. Amen.